Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nine years later, hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan pa nating sunduin ang bilyonaryong best friend mo, samantalang kayang-kaya niya mag-rent ng Jaguar para lang sunduin siya. Yamot ng wika ni Marlon habang nasa biyahe sila papunta ng Naiya. Nang sabihin ni Katniss sa nobyo kahapon ang tungkol sa planong pagsundo kay Alaric sa airport dahil bibisita muli sa Pilipinas ay naasar si Marlon. Marami raw itong trabaho para unahin ang mga ganoong pagsundo. Pero hindi siya marunong mag-drive at ang driver naman ng pamilya nila ay kailangan ng mama niya sa araw na iyon. Kaya si Marlon lang inaasahan niya. Ganoon pa man ay pinagbigyan siya ng nobyo. Alam mo naman na special siya sa akin, Marlon. Simula pagkabata ay magkakilala na kami. Best friend ko siya at ilang buwan na rin mula nang huli kami magkita. Kaya na-miss ko siya. Gusto ko, ako mismong sumundo sa kanya. Whatever, mukhang yamot pa rin si Marlon. Napabuntong hininga na lang siya. 2 taon na rin mula na maging magnobyo sila at kabisado na niya ang ugali ni Marlon. Mainitin ang ulo at hindi man ito aminin, ramdam niya na naaasar ito kay Alaric. Naaasar ang kanyang nobyo dahil sa tingin niya ay na-insecure ito sa best friend niya. Nauunawaan naman ni Katniss si Marlon kung bakit ito nai-insecure kay Alaric. Bilang isang lalaki, nasasagi ni Alaric ang ego nito kahit wala naman talagang ginagawa ang kaibigan niya. Sa yaman kasi ng kanyang best friend at sa gwapo, parang lahat yata ng lalaki ay mai-insecure. Pero para sa kanya ay wala talagang dapat ika-insecure si Marlon. Hindi man ganoon kayaman at kagwapo si Marlon ay mahal niya ito. 2 taon na ang tinagal na relasyon nila ni Marlon. Ang akala niya noon, pagkatapos na ma-fall out of love sa unang boyfriend na si Cesar, ay mahihirapan siyang umibig muli. Pero nagkamali siya. Naging madali lang sa kanyang umibig mula na makilala si Marlon. Kagaya ni Katniss, nagmamay-ari din ng hasyenda ang pamilya ni na Marlon. Nagkakilala sila sa isang party noong mga panahon nagkakalabuan sila ng unang nobyo. Dahil pareho may interes sa paghahasyenda, nag-click sila ni Marlon. Hindi nagtagal, matapos masira ang relasyon nila ni Cesar, ay niligawan siya nito at naging maayos ang lahat sa kanila. Maaring may flaw si Marlon, pero natatakpan iyon ang pagmamahal niya rito. Iniintindi na lang niya ang nobyo sa mga panahong mainit ang ulo nito. Isa pa ay may kasalanan din naman siya. Pinilit niya si Marlon kahit alam niyang abala ito. Nakarating sila sa Naiya na matiwasay. Eksaktong kakalanding lang ng jet ni Alaric nang dumating sila roon. "Rick!" tawag niya nang makita ang matalik na kaibigan. Hindi nakataka-taka na makita agad ni Katniss ang matalik na kaibigan sa lawak na airport. Paano kasi ay sobrang nag-stand out si Alaric mula sa mga tao roon. Hindi pangkaraniwan para sa isang Filipino ang tangkad ng binata sa 6 feet. Pinagtitinginan din ito ng mga tao. Hindi dahil sa tangkad, kung hindi dahil na rin sa gwapong muka. Mula sa magulo pero tila kay sarap suklayin na buhok, maitim na mga mata, matangos na ilong, at isama na rin ang perpekto yata mga labi. Kapansin-pansin din ang maitim pero makinis itong kutis. Kung lalaki nga lang si Katniss, ay mai-intimidate at mai-insecure siyang tingnan si Alaric. Para kasing wala na makakapantay sa kagwapuhan nito. Nagliwanag ang mukha ni Alaric nang makita siya. Ipinahawak nito agad sa personal assistant ang mga hawak at tumakbo palapit sa kanya. "I've missed you, Anis." Wika pa nito bago siya niyakap na mahigpit at hinalikan sa noo. Kagaya ng madalas sa ginagawa kapag nagkikita sila. "I've missed you too." Totoo ang sinabi ni Katniss sa best friend. Ilang buwan din silang hindi nagkita dahil sa trabaho ni Alaric bilang isang international businessman. Isa ito sa mga nagmamay-ari ng Child Care Group of Companies o CCG, isa sa mga matagumpay na kumpanya sa buong mundo. Halos lahat yata ng bansa
ay may business ang anim na nagtatag niyo na kapwa na kasama rin niya sa bahay ampunan, ang childcare orphanage, kung saan kinuha ang salitang child na naging pangalan ng itinatag na kumpanya ng anim na magkakaibigan na kabilang nga si Alaric. Isa iyon sa naging dahilan kung bakit abala si Alaric. Hands-on ang binata sa mga business ng CCG dahil isinali na rin doon ang mga business na itinatag ng pamilyang umampon dito. Sa New York ang main office ng CCG, pero madalas ay pabalik-balik ito sa Pilipinas at sa France kung saan madalas ay personal na binibisita rin ang mga umbrella companies. Ang kumpanya na isinali nito sa CCG. Si Alaric na rin ang in-charge sa mga negosyong iyon dahil na rin sa mas may alam ito roon. At ngayon kahit bumisita ang binata sa Pilipinas ay alam ni Katniss na magiging abala pa rin ito. Malaki rin kasi ang saklaw na business ng CCG sa Pilipinas at may nangailang business din itong pinamamahalaan sa bansa. Ganoon pa man, marami pa ring oras si Alaric para sa kanya. Kapag birthday niya ay palagi itong umuuwi ng Pilipinas. Ngayon ay birth month niya, pero mahigit 3 linggo pa bago ang mismong araw ng kanyang birthday, pero umuwi na agad ito. Ang sabi ng binata ay namimiss na raw siya nito kaya inagahang umuwi. 1 buwan daw ito namamalagi sa Pilipinas. Sa ngayon ay may sarili ng condominium unit si Alaric sa Pilipinas, pero sa tuwina ay madalas na nagsistay ang binata sa asyenda ni Katniss. Pabor naman doon ang kanyang mga magulang. Kagaya ng araw na iyon, may 2 araw daw na bakasyon si Alaric bago sumabak sa trabaho niya sa Maynila. Kaya ninais na gugulin iyon sa Tarlac kung nasaan ang asyenda nila. Iyon din ang dahilan kung bakit ginusto niyang sunduin si Alaric para sabay na niyang maisama ito papunta sa asyenda. Pero gaano man ka-excited na makasama uli ang matalik na kaibigan, alam ni Katniss na may mali sa ginawang pagsalubong ni Alaric sa kanya. Oo, sanay siya na ganoon ang pagsalubong ng binata, but he had to be discreet too, lalo na at malapit lang si Marlon. Nagpatibay lang ang pag-aalinlangan ni Katniss nang tumikhim si Marlon. Nang tumingin siya sa nobyo, ay napansin naging madilim ang mukha nito, halatang hindi natuwa sa ginawa ni Alaric. Oh, I'm sorry Marlon, nandito ka nga pala. Nakipagkamay si Alaric sa nobyo niya dahil madalas nang bumibisita, nakikilala nito ang nobyo niya. Kagaya ni Marlon, civil lang si Alaric. Ganoon din ang kaibigan sa dati niyang nobyo. Hanggang civil lang at hindi humahantong sa pakikipaglapit sa isa't isa o pagiging magkaibigan. May ideya si Katniss kung bakit hindi iyon humahantong sa ganoon, pero may ideya lang siya, ayaw niyang pakaisipin. Breakfast in the garden ang pinahanda ni Katniss sa kasambahay nila ng umaga na iyon. Dahil nasa bahay nila si Alaric, gusto niya na maging espesyal ang lahat. Isama pa na paborito rin nitong kumain sa garden ng villa. Wala ang mga magulang niya ng araw na iyon. Parehong maagang umalis dahil may aasikasuhin sa Maynila. Nagkita at nagkausap naman na ang mga ito at si Alaric kagabi kaya okay lang iyon. Sa ngayon ay tulog pa ang binata pero nag-aasikaso na siya. Gusto niya maging handa ang lahat pagising nito. Everything was settled when she heard a car came. Nang tingnan kung kanino ay napansin niya na kay Marlon iyon. Pinuntahan niya ito. Anong ginagawa mo rito? Ang aga-aga ah, wala ka bang trabaho? Wala silang usapan na makikita ni Marlon ngayong araw. Ang alam niya ay abala ito sa asyenda at kung magpapakita man sa kanya, sa hapon pa iyon. Meron, pero masama ba na dalawin kita? Wika nito at sinimulang halikan siya. Sinubukan ni Katniss sa tugunin ang mga halik ng nobyo pero inalala rin na nasa labas sila at malapit sa garden. Maaring may makakita sa ginagawa nila at hindi niya gusto iyon. May pagka-conservative din kasi siya. Enough Marlon! Pagpapatigil niya sa nobyo. Halatang nainis si Marlon pero pinilit na hindi ipahalata. Tumingin ito sa hardin ng bahay nila. You prepared breakfast in the garden? Tumango siya. Nandyan si Alaric at sabihin mo nga sa akin, bakit pa importante sa iyo ang best friend mo na yan? Samantalang ako na boyfriend mo, hindi mo man lang masurpresa ng ganyan. Huminga siya ng malalim. Pag-aawayan pa ba natin to Marlon? Alam mo na best friend ko lang si Alaric at ikaw ang boyfriend ko. Siyempre mahalaga ka sa akin.
Pero dahil matagal na kami magkakilala, may espesyal na parte siya sa akin. Hindi ko itinatanggi iyon. Noong bata pa ako at pakiramdam ay mag-isa sa bahay ampunan, siya lang ang tanging gusto kong makausap. Siya ang pinaka nakakasundo ko kaya malaki ang bond namin sa isa't isa. Isa pa ay minsan lang siya umuwi ng Pilipinas. Siguro naman ay acceptable reason na iyon para gawin espesyal din ang mga araw na pagbisita niya. Nagtangis ang mga bagang ni Marlon. Fine, pero sana kasi ay ginagawa mo rin ito para sa akin. You never treated me this special, you know? Ha? Well, hindi ka naman mahilig sa mga ganito, 'di ba? Saka kung gusto mo, pwede ka naman mag-request. Kahit ilang taon na rin sila nag-e-effort para kay Marlon kumpara sa ginagawa niya kay Alaric. Ang sa kanya naman, ang akala niya ay hindi mahilig sa mga ganoon si Marlon. May pagkaseryoso kasi ito. Well, ngayon ay magre-request ako. Pwede ba akong sumama sa breakfast date nyo? Napalunok siya pero tumango rin ito. Tama lang siguro na madalas na magkasama ang dalawang lalaki. Sa nakalipas na mga taon, kahit maayos naman, ay hindi niya gusto ang response ni Alaric sa mga naging nobyo niya. Madalas na civil lang kasi ito. Hindi nakikipag-bonding at nakikipagkwentuhan kahit na ba minsan ay nakikita nang nag-e-effort na ay sa parte ng mga nobyo niya. Siguro naman ay magagawa na niyang ayusin iyon. Susubukan niya makipag-bond kasama ang dalawang lalaki. Noon ay gusto rin niyang mangyari talaga iyon. Kaya lang ay madalas na maraming hadlang. Lalo na at bihirang umuwi si Alaric ng bansa at hindi naman siya palabiyahe papunta sa ibang bansa. Pero kapag nandito ang binata, nasa kanya lang ang buong atensyon nito. Niyaya ni Katniss si Marlon na pumunta sa garden. Natakam ang nobyo sa mga pagkaing pinahanda niya kaya nagsabi ito na mauuna nang kumain. Hinayaan niya ito dahil hindi niya sigurado kung anong oras ba magigising si Alaric. Baka matagal pa at mukhang gutom ng nobyo kaya hinayaan na lang niya. Pinagsisilbihan ni Katniss si Marlon na magsalita ito. Ang sarap pala ng ganito, no? Ha? Anong ibig mong sabihin? Na ikaw, nagsisilbi ka sa akin, tugon ni Marlon. Natahimik si Katniss. Naalalang hindi nga pala niya na pagsisilbihan ng ganoon si Marlon. Sa ilang taon na pagsasama nila ay hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Paano naman kasi ay sa restaurant sila madalas sa kumakain at kapag susubukan na pagsisilbihan ang nobyo ay ginagawa na nito iyon bago pa niya magawa. Hindi kasi si Marlon ang tipo ng lalaki na gustong may babae gagawa ng lahat para dito. Sa totoo nga lang, ngayon lang ito nag-inarte sa kanya ng ganoon. I could get used to this, you know, sabi nito. Saka tumaas ang isang kilay. Napansin niya nakatingin si Marlon sa direksyon na taliwas ng sa kanya. Kaya hindi niya alam kung may nakita ang nobyo na nakapagpataas ng kilay nito. Akmang titingin na sana siya sa direksyon kung saan nakatingin si Marlon na magsalita ulit ito. Kung magpakasal na kaya tayo, nabigla si Katniss sa sinabi nito. Ano ba ang mayroon at tila nagkakaganoon si Marlon? Ganoon pa man ay napaisip siya. Hindi na sila bumabata. Sa susunod na kaarawan niya ay 30 years old na siya. Matagal na rin naman ang pinagsamahan nila ni Marlon at wala na siyang makita pang iba na makakasama habang buhay kung hindi ang nobyo. Madalas sila nagkakasundo sa maraming bagay. Pareho silang may interes sa asyenda at magiging maganda kung mapapagsama nila iyong dalawa. Seryoso ka ba dyan, Marlon? Ginugulat mo ako. Puro ka sorpresa kanina ka pa. Hinawakan ni Marlon ang kamay niya. Kat, I love you. Saka, kailan pa ba ako nagbiro sa'yo? Alam mo na seryoso akong tao. Hindi na tayo bumabata. At dapat nga ay lumalagay na tayo sa tahimik. Matagal na rin naman ang pinagsamahan natin. Kaya, anong sa tingin mo? I think it's time for us to get married. Napalunok siya. So Marlon was really proposing. Para sa isang babae, dapat ikiligin siya at makaramdam ng saya. Pero bakit wala siyang nararamdaman? Iyon ba ay dahil napaka-weird ng pagsasabi ni Marlon niyon sa kanya? Sa isang breakfast in the garden na hindi naman dapat ito kasali, wala man lang something sweet, something romantic, kagaya ng mga napapanood niyang proposal sa mga pelikula. Pero hindi ba at ayaw mo ng ganoon? Nang minsan ginawan ka ng ganoon ng isang tao, sa halip na umuo ka, iba pa ang sinabi mo, saad ng isang bahagi ng isip niya. Right, hindi dapat siya nag-iinarte.
Hindi siya isang klase ng babae na makukuha sa mga cheesy na bagay. Kahit isama pa man doon ang isang romantic dinner sa City of Lovers, hindi siya ganoon. Hindi na kita kayang pakawalan pakat. Ikaw lang ang babae nakikita kong makakasama ko habang buhay. We are compatible in so many aspects. Bagay na bagay tayong dalawa. At alam kong hindi maayos ang pagpropose ko sa'yo sa ganitong paraan. Pero hindi naman iyon mahalaga, diba? Ang mahalaga ay mahal natin ang isa't isa. So will you marry me? Huminga si Katniss ng malalim sa katumango. Tumayo si Marlon mula sa kinauupuan, saka niyakap at hinalikan siya ng mariin sa mga labi. Matagal din sila sa ganoong ayos nang tumigil si Marlon at umayos ng tayo. Pinaharap siya sa direksyon kung saan ito nakaharap. Hey Alaric, tamang-tama, kising ka na. May good news kami sa'yo ni Kat. We're getting married. Ngumiti si Alaric. Pero pansin ni Katniss na sa kabila niyon ay may pait sa mukha nito. Hindi. Ayaw niyang pansinin iyon pero pilit pa rin na nagpapakita sa kanya. Hindi pwedeng mangyaring hanggang ngayon ay ayaw niyang isipin. Hindi dapat siya nag-iisip ng ipag-aalala niya. After all, halos isang dekada nang lumipas. Nagka-girlfriend na rin ang binata. Kaya malaki ang tsansa na nalimutan na nito ang nararamdaman sa kanya. Hindi pwede maging posible na may nararamdaman pa rin si Alaric sa kanya kagaya na kinakatakutan noon. Magkaibigan lang sila. Nililinaw niya iyon palagi rito. At matalino si Alaric, makakaintindi ito. Pero bakit tila nasaktan ng binata sa sinabi ni Marlon? At hindi man aminin, nasaktan din si Katniss na makita ang tila nasasaktang mukha ng binata kagaya ng dati. At hindi niya gustong nasasaktan ito. Pero hindi rin niya gustong mahalin pa si Alaric na higit sa isang kaibigan. Funny, right? Ilang buwan pa lang ang nakalilipas nang sabihan ko si Nimbus na mag-move on sa galit niya kay Audrey. Pero ang totoo, ako pa lang hindi kayang mag-move on. Wika ni Alaric habang dire-diretsyong ininom ang bote ng alak na hawak-hawak. Kagaya na nakaugalian kapag may problema ang isa sa kanilang grupo at nasa Pilipinas, tumatambay silang magkakaibigan sa paboritong clubhouse resort, ang Cosa Blanca. May sariling private property kasi ang barkadahan nila sa lugar. Sa ngayon ay 4 sa kanilang 6 na magkakaibigan at nagtatag ng CCG ang present ngayong gabi. Siya, si Nimbus, Jonas at Ethan. Mula nang malaman ni Nimbus na nagkaanak ito sa asawang si Audrey, bihira nang umalis ang lalaki sa Pilipinas. Lalo na ngayong maayos na ang relasyon nito sa asawa at masaya na sa pamilya. Si Isto naman ay may appointment daw sa Pilipinas na magtatagal ng ilang araw. At si Jonas, hindi sigurado si Alaric kung bakit nandito talaga ito. Parang kabuti kasi si Jonas na pasulpot-sulpot na lang. Hindi ito hands-on sa CCG dahil mas gusto nitong i-practice ang pagiging doktor. Pero ngayon ay mukhang napapadalas ang pagbisita ng kaibigan sa Pilipinas. Umiling-iling si Nimbus. Well, it takes time. It takes time? Easton snorted. Hindi ba't masyado na yata talagang matagal naghihintay ang kaibigan nating ito? Aba, naaalala ko pang kwentong tungkol sa Eiffel Tower at naaalala ko rin na napakatagal ng panahon nun pero hindi pa rin pala nawawala ang pagkahumaling niya kay Katniss. Pumalatak ito. Hindi ko lubos maisip. Samantalang yung mga babae, akong hinihintay. Saka, hindi ko yata nakikita ang sarili ko na magiging stick to one at alipin ng pag-ibig. Binatukan si Isto ni Jonas. Por favor, hindi lahat ng lalaki, babaerong kagaya mo. May mga lalaki rin na mas martir pa kaysa kay Mama Mary. At ang pinaka-example, si Alaric. I love her. Nasa bahay ampunan pa lang tayo. Nararamdaman ko, mahal ko na siya. Hindi ko kayang mawala siya. Kahit may mahal na siyang iba at matagal na niya nasupalpal sa akin iyon, parang wala pa rin akong pakialam. Hindi niya yata mababagong lahat. Gusto kong subukan na mag-move on pero hindi ko magawa. Kumuha ng bagong bote si Alaric at tinungga uli iyon. Kahit malayo kami sa isa't isa, madalas siya pa rin ang hinahanap ko. Kinausap niya ang mga kaibigan na makipagkita dahil kailangan niya ng pwede maging outlet sa sakit na nadarama. Hindi niya matanggap ang nalaman kaninang umaga tungkol kay Katniss. Ang akala niya noon, ang tanggihan ng dalaga ng pag-ibig niya ang pinakamasakit.
Pero ngayon narinig na magpapakasal na ito at maaaring mawala na talaga siya ng pag-asa, ang pinakamasakit pala sa lahat. Gulong-gulo ang isip ni Alaric sa nalaman. Kaya sa halip na gugulin ang 2 araw na pahinga, Sasha and Danina Katniss ay naisipan na niya lumuwas ngayon. At nakipagkita nga siya sa matatalik na kaibigan na maswerte ang iba ay nasa bansa ngayon. Kaya nailabas niya ang mga hinaing. Bukod kay Katniss, ang 5 lalaki ang itinuturing niya mga tunay at matatalik na kaibigan. Maswerte talaga na kahit nagkakahiwa-hiwalay ay nagkaroon pa rin sila ng komunikasyon. At ngayon, hindi basta-basta ang komunikasyon at pagkakaibigan lang ang nabuo nila. Nabuo rin nila ang isa sa pinakamalaking group of companies hindi lang sa buong Pilipinas, kung hindi pati na rin sa buong mundo. Oh no mga kafelisidad! Wala na ba talagang pag-asa na mahalin si Alaric ng kaisa-isang babae na minahal niya? Dahil pumayag na si Katniss pakasal sa kanyang kasintahang si Marlon. Kawawa naman ang ating bida. Walang magawa ang kanyang yaman at kagwapuhan dahil hindi talaga siya magawang mahalin ni Katniss. Paano kaya makaka-move on si Alaric? Kaya naman, abangan!